Okay. So our lecture is on chain drives. That is chapter 2 nung machine elements 2, no? So since pinag-combine yung elements 1 at elements 2, hindi ko na na-edit din yung mga contents niya, no? Okay? So chain drive, hindi kagaya ng mga chain na ginagamit sa ano ano ba? Kagaya ng chain na hindi kasali dito yung kadena na ginagamit sa pang-lock. Lock ng mga doors. So mga power chain drives lang yung ile-lecture natin dito. Yung mga kadena na ginagamit sa bike, motor, at mga sasakyan. Okay? A chain drive consists of an endless chain wrapped around two sprockets as shown. Okay, ito yung sprocket natin. Ito, yung may ngipin na dalawa. A chain can be defined as a series of links connected by pin joints. So, bawat ito yan, that is a link, and so on. So, they are connected by pin joints. Yung pin joints natin ay, ayan. Yan yung ating mga pin joints. Okay? So, siguro lahat naman na tayo ay nakakita na ng kadena, no? Ayan. And also sprocket. Okay. Advantages ng chain drives compared with belt and gear drives are as follows. Okay, kasama dito yung comparison natin sa belt tsaka yung gear kasi nga pare-parehas sila na nagtra-transmit ng motion from one shaft to another. Ang pagkakaiba nga lang, yung kadena, yung belt ay mga flexible. Okay, flexible drives in which ginagamit yan sa mga malayuang center distances na hindi kaya ng pwede namang abutin ng kaya naman ng gear, kaya lang kasi kapag halimbawa masyadong malayo yung center distance, kung ang gagamitin natin ay gear, edi masyadong malaki din yung mga gears. Okay, sipin mo na lang 10 meters yung layo. Kailangan naman na gagamit ka ng gear na dalawang pares. Ang laki. Ha? Bevel? Dapat pa rin connected yung dalawang gear doon eh. Kung differential lang gagamitin mo, from one shaft to another kasing pinag-uusapan. From one shaft to another. Same. The number of shafts can be driven in the same opposite direction by means of the chain from a single driving sprocket as shown. Example na lang dito ay yung ginagamit na grill ng Andox ata yan. Di ba ang daming kadena doon? Ang daming kadena, ang daming sprocket doon. Pero yung ginagamit ay isang kadena lang. Ayan. For example, ito yung driving wheel natin. So, pwede ang multiple shafts. Yan. And then, kung mapapansin natin, ito ay opposite yung kanyang direction. Okay, so pwede yan. So, yun yung isang advantage ng kadena. Pwedeng multiple shafts. Okay, madaming driven. Pwede yun. And then, pwedeng i-reverse yung direction. A chain does not slip, hindi kagaya ng belt. Diba? Okay? Ano pa ba? Does not require initial tension. Hindi kagaya ng belt kasi na dapat mahigpit agad siya eh kapag nilagay mo yung belt. Yung belt na ginagamit sa mga traktor yung hand tractor, yung mga ginagamit sa mga thresher. Hindi yung belt na ginagamit sa Okay, sa belt, ayun nga, dapat mahigpit agad eh. Kapag maluwag kasi yon, hindi yon ma-transmit yung power. Kapag maluwag, kailangan mahigpit agad. Hindi kagaya ng chain, ayaw naman niya ng mahigpit. Yung kadena, di ba? Ayaw niya. Kasi masyadong, ang masisira nun ay
Yung kadena mismo, mapepersa, pati yung bearing, kasama doon, madaling masira yung bearing, tsaka maingay kapag mahigpit masyado. And then, atmospheric conditions and temperatures do not affect the performance of the chain. Okay, kahit umuulan yan, kahit kahit umuulan, kahit malangis, gusto ko pa pag malangis, 'di ba? So hindi 'yon nakakaapekto sa performance niya. Hindi kagaya ng belt, kapag lagyan mo ng langis, wala. Hindi gaanong matratransmit yung power kapag lalagyan mo ng langis yung belt. Okay? Disadvantages: chain drives are not suitable for non-parallel shafts. Ano ang ibig sabihin ng non-parallel shaft? Parang ano lang, hindi para mas madali siyang maintindihan, hindi pwedeng i-twist yung kadena. Hindi pwedeng ganon. Dapat ano lang siya, parehas na. Parehas yung plane, bawat part parehas lang yung plane. Hindi pwedeng i-ganon. In which belt pwede Pwede yung belt na i-twist actually, no? Best example niyan ay yung mga ginagamit na belt sa mga rice mill, may mga ganon belt nun. Para ano kasi, para yung direction ng dalawang shaft ay opposite, tinitwist yun sa belt, ginagawang cross. For example, wait lang. Okay, ang kadena, halimbawa ito yung sprocket na dalawa, ganyan. And then, sa belt naman, pwede yung tinatawag na cross. So, yung ganyan, no? Ganyan. Pwede yan. Pero sa kadena, hindi pwede. Sabi ko nga, hindi pwedeng i-twist. Paano ba natin sasabihin sa Ilocano yon? Ganon. Tiritir, no? Hindi pa hanggang mabaling at tiritirin. Pero kapag belt, pwede yon. Okay? Sa ganitong arrangement, yung direction ay parehas. Pero kapag ganito, opposite yung direction. Okay? Pwede yan sa belt. Sa chain, hindi pwede. Ano pa? Yung mga disadvantages niya. Non-parallel shaft, bevel and worm gears, and quarter turn belt can be used. Okay, pwede yung non-parallel shaft sa mga bevel and worm. Pwede rin sa belt yung quarter turn. Later on, papakita ko sa inyo yung quarter turn na belt. And then, chain drives generate noise. Types ng chains. With respect to their purpose, chains are classified into the following 3 groups. Load lifting chains, which is hindi naman natin pag-aaralan itong load lifting chains. Yung ginagamit sa mga chain block, hinihila, ganyan, para mapataas yung, for example, yung roll up na door, yung ginagamit sa pangbuhat ng makina. Hauling chains naman, ginagamit sa mga conveyors. Okay? Ang focus natin ay yung number 3, power transmission chains. Okay? Ito yung load lift, halimbawa ng load lifting chains natin, ganito yung ano niya. Parang yung kadena na ginagamit sa pantali sa mga aso, no? Ito yung mga pag-aaralan natin. Yan. Ganito. Okay, construction. Yung components niya, bushing, ito. Diyan nilalagay yung pin. That is a hollow, no? Hollow to. Ito yung pin natin. Yan yung pin. Roller, ito yung roller natin. Nagmumove yan. Ano pa ba? Inner plate and inner link plate, ito. Yung outer naman ay yan. And then, ano pa ba? Ano pa yung mga terms dito? Ito yung parang panglock niya. Yan o, yan. Panglock.
Pero usually, yung mga nabibili natin na or nakikita nating kadena ay isa lang yung ganito niya, di ba? Yung lock niya. Isa lang. Ano pa ba? Pitch. Ano naman yung pitch? Letter P. Pitch. Yung distance between centers, no? Ayan. Ng adjacent na ano yan? Pin. Or yung haba ng isang link. Okay? Meron din tayong tinatawag na duplex chain. So, dalawa, parang pinagtabi, no? Pinag-connect yung dalawang kadena sa gamit ang isang pin. Ayan. So, duplex. Meron ding triplex. Okay? Or sa machine design kasi, machine design 2, ang term na ginagamit nila ay instead of duplex, parang double strand, triple strand, gano'n. Pero pares lang yun sa duplex and triplex. Okay, ANSI specification. Ito na yung sinasabi ko na kapag bibili ka ng kadena, ang itatanong sa iyo ay, anong motor? Anong bike? Okay? Pero kung tutusin, yung technical part, for example, bibili ka ng kadena ng bike, I think 25 ata yung number niya, 25. Hindi. 40 ata, kasi 1/2 yung pitch niya, yung layo. Sa motor parehas, na 1/2 ata yon, or hindi ko lang sigurado, parang 1/2 ba? Kasi nakikita ko dati na yung kadena ng motor nilalagay din sa kadena ng bike. So sabi ko, parehas ata to. So ibig sabihin, malamang parehas sila ng number. Okay? So halimbawa, number 25, ang pitch niya ay 1/4. Paano naging 1/4? Yung first digit for a 2 digit. First number for a 2 digit, i-divide mo ng 8, 1/4. Halimbawa, ano muna tayo mga 2 digit muna tayo ulitin natin, yung first number sa 2 digit, i-divide natin ng 8, yun yung pitch. For example, 2/5 is 1/4. 3/8 is 1/8. 4/1 is 1/2. Okay? For a 3 digit naman, yung unang dalawa, yung first 2 for a 3 digit. So in case of 100, 10 divided by 8 is 1 and 1/4. So, ganoon lang kasimple ang ANSI specification. Okay, nagets yan? Yung number? Kaya nga yung 80, 1 yung kanyang pitch kasi 8 divided by 8. 1. Okay? For example, ang merong number dito ay, for example, 50H-3. Ang pitch niya ay 5/8. Kasi 5 divided by 8 is 5/8. Ito siya. Tapos, yung 0 naman doon, ang ibig sabihin ng 0 ay, yung kasunod, standard. Okay? Standard. And then kapag 1, halimbawa 51, sabi niya, for example 51, ang pitch niya ay 5/8, tapos ano siya, light duty chain. Then kapag halimbawa, walang example dito na 50, ayun 25 meron, tsaka 35. Okay, kapag merong 5 doon sa dulo, ang ibig sabihin nun ay, ayan, rollerless. I think yung mga tricycle, yung mga motor, rollerless ata yung mga yon. Yung bike, mayroon siyang roller. Based on my observation kasi chinek ko yung dati, wala orang roller yung yung para sa mga tricycle, mga motor. Wala. Ang ibig sabihin naman ng H doon ay heavy duty. Okay? So kung halimbawa naglagay siya ng L, malamang light duty. Okay? And then yung last doon, yung dash 3, ang ibig sabihin nun ay multiple strand chain.
So, ibig sabihin ng 3 dyan, triplex. Okay? Gets? Okay? Yan. Tawag nyo ng pakialaman to kasi ibang yung ano yan. Ibang standards, no? Sa mga ibang lugar yan. Okay? Problem solving mga sigot. Okay, 10-20. Ano ba yung 10-20? Okay, ito yung ating problem sa 10-20. 1-inch pitch ruler chain. So, binigay yung pitch niya. That is 1 inch. Is used to with 17 tooth sprocket. Sabihin na lang natin, is used with. Drawing na lang pala natin, no? Yan. Hindi natin alam kung saan banda yung 17 dyan. Continue. Rotating at 300 RPM. To drive, sprocket at 100 RPM. Okay, so ito yung ating 100 RPM. Ito naman ay 300 RPM. And then yung number of teeth niya ay, sabihin na lang natin 17. Ito yung 1 natin. And ito yung ating number 2. Okay? Determine the number of teeth on the driven sprocket. So, hanapin natin yung number of teeth doon sa driven. Ano pa ba? Pitch diameter of each sprocket. So, yung D1. Hanapin natin yung D1 tsaka yung D2. Tapos, yung length of the chain in pitches. So, LP. Okay? Dito, yung formulas na ginagamit natin sa gear, pwede nating i-apply dito. Okay? Pwede nating, so parehas lang, as in parehas, na? In terms of teeth, T2 over T1, and then in terms of N is N1 over N2. So, ito yung hinahanap. Okay? 17, and then 300 over 100. So, 17 times 3 is 51. Ayan. By the way pala class, ito ata yung pinakamalaking sprocket sa likod ng mga motor. Ano pala, kapag bibili kayo ng sprocket, lalong-lalo na doon sa harapan, ano ba yung pinakamaliit? Yung number of teeth na mabibili. Pero pang 12. 10? Tapi 10? Bike motor nga. 11 na pa 11? Masyado naman ng maliit yung. Kung meron man, ganito. Kapag bibili kayo ng sprocket, wag yung masyadong maliit. Masyadong maingay yung kadena tapos masyado yung sunang nagbaut-baut. Pag masyado, no? Mas maganda yung kung para ma-maintain mo yung kanyang speed ratio, kung lalakihan mo dun sa harap, lalakihan mo lang din dun sa likod para ma-maintain yung speed ratio, no? Later on, hindi ko alam kung may i-discuss ko yung dito. Dinidiscuss ko kasi yan sa machine design And as much as possible, wag kayong bibili ng sprocket na even sa harap, even sa likod. It's not good. No? Mas maganda na lang add sa harap kahit even sa basta yung speed ratio natin, halimbawa T2 over T1 ay hindi naka-fraction, for example, naka 3, 4, dapat merong 3 point something, 4 point something, ganyan. Yung speed ratio. Para yung distribution ng pagkapudpod ay pare-parehas on its length. Kasi kung halimbawa 3 yan or 2, parang kung sino lang yung nagko-contact, sila lang din. Hindi lahat ng ngipin ay nako-contact doon sa tawag doon. Tama ba?
O sa gear pala yon, no? Sa gear pala yon. But anyway, sa kadena, mas maganda kapag ganun. Sa machine design, ganun kasi ang ano eh. Ay, parang andito ata sa lecture natin. Parang hindi sinali dito ah. Meron yun dapat. Wala na. Na-delete na pala yon. Baka naka-incorporate doon sa machine design to. Basta, mas maganda kapag add ang gamitin doon sa harap. Okay? Let us continue. Next is D1 tsaka D2. Okay. Hindi ko na i-derive yung formula. Kailangan nating matapos hanggang Friday. Okay? Ang diameter, that is equal to, in terms of pitch, that is equal to pitch over sine ng 180 over number of teeth. Mandyan ba sa libro? Oo, meron yan. Mandyan din yung derivation. Okay? Okay, so for example, D1, ang hinahanap, that is, ang pitch niya ay, ano yung pitch niya? Binigay, 1 na, 1 pala yung pitch. And then, sine ito ng 180 divided by 17 for D1. Okay. So this is 5.442 inch. Ayan. How about for D2? Para sa D2, palitan lang naman natin yung number of teeth doon eh. Kasi parehas naman sila ng pitch. So 180 over, ano to, 51, no? Or we can use yung D2 over D1 equals T2 over T1. Kasi kung mas madami ang diameter, di mas madami din yung ngipin. Okay? So ito na lang, mas mabilis. Hindi mo pa kailangan mag-type ng sine. T2 over T1 is 3, no? Tapos, yung D1 natin is 5.442. 16.327 inch. Okay, gets? Dali lang, di ba? Yung mga formulas na ginagamit natin na iba ay nagamit na natin sa gears. Ano pa? Yung length in pitches. Okay, that is equal to the number of teeth, T2 plus T1 over 2 plus twice ng CP plus, hindi binigay yung center distance ata. 10 plus 20. Binigay ba yung center distance? 36. Nakalimutan lang nating sinulat. Plus T2 less T1 over 40 ng CP. Yung formula na ito andyan sa libro natin? Parang wala. Okay. Yung haba, yung length in pitches na sinasabi, come here. Higa. Yung length in pitches, ang unit natin dito ay hindi naka-inch, naka-meter, centimeter ha. Yung bilang. Halimbawa, dito, bilangin natin. 1, 2, kasi kasama yung nasa loob, ayan no? Kasi ito yung panglabas na plate. Ito yung pangloob. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? Ano? Ilan? So, yan ay 24. Take note, tandaan ninyo ang length and pitches ng kadena always even. Hindi pwedeng add. Hindi pwedeng point something. Always even. Kasi nga, pares yan. Kung ilan yung number ng outer plate, yun din yung bilang ng inner plate. Kasi kapag parehas na outer plate, hindi mo siya mai-connect. Dapat salitan yan. Outer, inner, outer, inner, outer, inner. Hindi mo siya mai-lock, hindi mo siya mai-connect. Okay? Ayun yung number of, yung haba in pitches. So, balik tayo doon. Yan, i-apply natin itong formula na ito. Okay? This is, ano ito kanina? 51, no?
plus 17 divided by 2 plus twice ng ang center distance naman natin hindi natin naisulat kanina. This should be 36 na. 36 inch. Para maging center distance siya in pitches, i-divide lang natin siya ng pitch. Okay, lagay ko na lang dito ang center distance natin in pitches is equal to 1 over P. Hindi. Center distance in inches, pwedeng in meter, in inches, in feet, itong nasa taas divided by pitch. Ganyan yan. And take note, yung center distance natin, hindi kagaya ng length in pitches na naka-even. Ito kahit may point something, kahit naka-add. Yung haba lang ng kadena ang naka-even. Walang point. Kailangan mat nga point something, may ikom gardi ay putid di may isang link. May connect mo garad, hindi naman pwede. So dapat buo lahat, no? Okay? Welding mo, hindi mo lang ang manay dyan sprocket, no? Kambarot na. Mapugsat to mo lang. Okay? So 36 inch, so 36 yung ating center distance, divide natin ng 1. Okay? Plus 51 less 17 square. Pakitandaan nyo na lang yung formula na ito kasi magagamit din nyo ito sa ating belts. Yan, and then, ano to? 36 over 1. Okay? So, yung haba ng kadena in pitches ay, this is 106.80, no? Ayan. Pero ang final answer natin dyan dapat ay length of chain in pitches ay 108. Question, bakit 108? Anong sabi ko kanina? Always even. Bakit sir, 106 is even naman? Kulang. Hindi yun kasya. Di ba ang kadena nga, mas okay nga kapag, ang tawag doon? Nakaluloy. Luloy. Kalaw-kalaw na dalatan niya kaysa ginairot. Saloy. Ba naman yung saloy. So hindi pwede yung 106 kasi kulang yon. Nairot. Masisira yung kadena. Yung sprocket masisira. So 108 pitches. That is the answer. So always hindi pwede ang pwede ba ang 107 Mary Joy? Pwede ba ang 107? Pwede ba ang 107? Hindi kasi nakikinig. Busy kasi sa naka-record to Shout out pala kaya Mary Joy silang gumagawa ng assignment. Hindi nakikinig. Hindi pwede ang 107 dapat always even tayo. Question. Ano pa? Okay. Next problem, 10-22. So, mayroong daw dalawang parallel shafts, 28 inch yung layo. Yan. So, 28 inch at 24 inch. Tapos, next, are to be connected by a 3/4 inch pitch silent chain. So, given yung pitch niya ay 3/4 inch. Okay? And then, yung 19 tooth sprocket, umiikot ng 900 RPM. Of course, ito na yung mas maliit, no? So, T1 equals 19. And then, ang ikot nito ay 900 RPM. By the way pala class, no? Ang kadena natin, dapat yung ikot niya ay palaging, or yung tight side. Anong ibig sabihin ng tight side? Halimbawa, ito yung sprocket, yung kadena natin, no? Tight side tapos loose side. As much as possible, yung loose side nasa baba, wag sa taas. Possible kasi na yung loose side niya nasa taas kung ang ikot niyan ay pabaliktad. Halimbawa pa ganyan,
magiging sa baba ang loose side. So yung sa baba ang tight side. Mali yan, lalong-lalo na kapag masyadong mahaba yung kadena. Ang mangyayari, possible na ito ay makipag-contact dito. Pero kapag ganyan, never. No. Paano sir kapag nakipag-contact doon sa baba, di masisira, madaling mapupod yung kadena, tapos maingay pa kasi nagagasgasan. Kaya always yung tight side ay nasa taas. Dapat, no? Pwede rin naman na nasa taas yung ating loose side. Basta make sure lang na hindi mag-ano bang tawag doon? Mako-contact dito. At the same time, possible din kasi nakainin niya yung yung kadena dito. Saan ba banda yon? Ito baka sumama. O basta siguraduhin niyo na lang na yung tight side nasa taas. Kapag naka-engine brake, yun nangyayari yun na nasa taas yung loose side. Pero mayroon namang, hindi namang problema sa motor yun kasi meron namang sa pagitan ng dalawang kadena, sa taas at yung sa baba, meron naman yung, anong tawag doon? O tama, may nilalagay na rubber doon sa motor kung minsan. Para hindi tumama doon, no? Sa kadena, chain guide, ayun. And the same time pala, no? As much as possible, wag ninyong i-install yung kadena na sa vertical. Dapat horizontal lang. Ganyan lang. Kasi kapag vertical, lalong-lalo na kapag masyadong at tawag dito, na nabin natin dyan kadena, ang mangyayari niyan, mawawalan ng contact dito sa baba kasi sunan niyo. Yan. Luy-luy, jibaban. Nagbasit tunti kumap kapag dyan yung sprocket. Kaya mali din yung vertical. O, diba? Basta kawan sir ang komoda kita basta gikabit lang ti kadena ken sprocket. Next. Doon sa natin. Ito yung T2 natin is 41. Tapos yung RPM niya ay wala. Ay meron ba? Wala. 22. Hanapin natin yung N2. Ano pa ba? Diameter, paulit-ulit lang to, no? D1 tsaka D2, tapos wala, boring to, problem na to, ulitan lang, parang ulitan lang natin. N2 is equal to 900 multiplied by 41 over 19. Ayun. This is, ano yan? Parang baliktad. Baliktad na. Dapat 19 yung nasa taas. 19 over 41 is Chris. Ano? Ayan. Next. D1 tsaka dito. Ang dali-dali lang ng D1 tsaka dito. This is, ano yung pitch niya? 3/4. Diba? Divided by sine ng 180 over D1 is 19. Ano ang D1? 4.56. Okay? 56 inch. And then yung dito is 0.75 divided by sine ng 180 over 41. That is 9.80, no? Okay, ang dali-dali naman. Next, length in pitches is equal to T2 plus T1 over 2 plus twice ng CP plus
T2 less T1 square raised to 2 over 40 times CP. T2 41, ano to? 19, 2 and then twice ng ano ba ang CP natin? Ano sa distance? 24. I-divide natin ng pitch. Ano yung pitch? 0.75. Ganun lang kasimple. Diba? Ang dali-dali lang ng chain. Mahirap later on kapag nasa machine design. Yun na lang kayo maghirap, no? Ayan. 94.378. 38 na lang. Okay lang? Hindi naman kailangan yung 0.38 dyan eh. Final answer. Rochelle, what is the final answer? Rochelle. Si Rochelle, gumagawa na yung pahinga. Galing na nito, gumagawa ng assignment habang nakikinig. Ang klaseng tao yan. Tama, that is 96 pitches yung answer. Paano kapag ganito? Halimbawa, 94.01. Ano ang sagot? Okay lang yung yung 94. Okay na yan. I-adjust mo na lang yung gulong, parap mo na lang. Diba pwede naman yan kapag adjustable yung center. Bawal ang 95 kasi nga bawal ang even, no? Even lahat. Bawal ang odd. Even lang ang answer.